Good morning po sa inyong lahat dyan muli at sa mga taga Pilipinas, sa inyong lahat, maging ito mula sa Paco, Maynila, sa Nueva Ecija, sa Salvacion, sa Alabo, Camarines Norte. So ito po, puntahin nyo po ang Lucas chapter 6. Dito makikita po natin dito sa aklat ni Lucas na ang daming pinakitang mga himala ng Panginoong Jesus. Ano po? Ito ay doon sa mga taong nananampalataya sa kanyang kapangyarihan at nananampalataya sa magagawa ng Diyos, at pinakita naman po ng Panginoong Jesus ang kapangyarihan sa mga taong nananalig sa kanya. So puntahan po ninyo ang chapter 6 ng Lucas. Simulan na po natin, pero bago ang lahat, tayo po muna muli ay humingi ng patnubay sa banal na Espiritu ng Diyos, na kung saan iyan po ang ating nagiging tagapagturo tuwing tayo po ay nakikinig ng kanyang banal na salita. So let's pray. Hallelujah. O dakilang Ama sa langit, minsan pang muli kami, Ama, ay nandito na nagkakaisa, nagsasama-sama upang pakinggan ng iyong banal na salita na nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay. At dahil dito, O Lord, at inihahayag din ito ang kadakilaan at kapangyarihan niyo po sa aming mga buhay at kung gaano mo kami kamahal. Kaya nagpapasalamat kami ng lubos sa iyo, Ama, at ang lahat po namin ito'y pasasalamat sa iyo ay sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, chapter 6, basahin ko po ito dire-diretso. Ano po? So, kaya pakihawak na po ng inyong mga Bible para pare-pareho nating napapakinggan. At sa mga walang Bible ngayon na hawak, pakinig na lamang po, pakinggan na lamang po ninyo ang ating babasahin. So, let's start verse 1. Isang araw, ito po tungkol sa araw ng pamamahinga. Sabi dito, isang araw ng pamamahinga, nagdaraan sina Jesus at sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo, kinusko sa kanilang mga kamay at saka ito kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tugon ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila at ang kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinabi pa ni Jesus, anak-anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. So ibig sabihin, unang-una pinakita po dito na ang habag ang kailangan ng Diyos. Ano po? Dahil pinalimbawa dito na yung mga nagugutom na nung panahon na ginawa nila Haring David, na nagutom ang kanyang mga kasama, na kung titingnan po natin doon sa templo, ang allowed lang kumain ng mga handog ay ang mga pari, pero ito po sila David ay mga kumain, at ito ay hindi, ibig sabihin hindi ito naging masama para sa kanila, dahil tinitingnan dito ng Panginoon ay habag, yung habag ang kailangan ng Diyos. Kaya nga ang sabi pa po dito sa huli, ang Panginoon din, ang anak ng tao ay Panginoon sa araw ng pamamahinga. So ibig sabihin po, kapag kasama ang Panginoong Jesus ng mga alagad, anuman ang idesisyon at gawin ng mga iyon ay dahil sa kapahintulutan ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ang may authority ng lahat, kaya dapat ibig sabihin hindi yun masama. Ano po? Dahil kasama nila ang Panginoon, ang ginawa ang bagay ng ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus ang nagsusupreme po sa lahat. Okay? So verse 6, ang tanong ang taong paralisado ang kamay. Noong isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo doon. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na magkaroon ng maipaparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya ay magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa ng lalaking paralisado ang kamay, halika, tumayo ka rito. Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo,
tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Tiningnan niya isa-isa ang mga taga roon nakapaligid, at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay, at ito'y gumaling. Nagngit-ngit sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, at pinag-usapan nila kung ano maaari nilang gawin kay Jesus. Kita niyo po itong mga inggit nitong mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan. Dito po pinakita ng Panginoong Jesus ang paggawa ng mas mabuti ay kahit anong panahon. Wala pong inaanong kang kailan ka lang gumawa ng mabuti. Ang mabuting ginagawa ay mabuti nga. Kaysa ito'y araw ng papahinga o anumang araw, ito ay mabuti. Ibig sabihin, walang restriction sa paggawa ng mabuti. Ano po? Dahil kine-question dito ang Panginoong Jesus, bakit siya nagpapagaling sa araw ng pamamahinga? Kaya nga tinanong niya ang mga tao, alin ba ang mas mabuti, ang gumawa ng tama o ang mali? Diba? At magligtas ng buhay o ang pumatay? Kasi ito po ang tinutulig dahil itong mga tagapagturo na ito ng kautusan, lagi silang nag-aabang kung paano ang maipaparatang sa Panginoong Jesus. So iyon po ang na nakita natin dito, na kapag mabuti ang iyong ginagawa, yun ay mabuti nga. Amen? Sabi nga doon, walang batas na laban sa paggawa ng mabuti. Ano po? Lahat na mabuti ay mabuti nga. So verse 12, pinili ang 12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na isa na anak ni Santiago, at si Judas na Iscariote na naging taksil. So dito po ang pagkatawag ng 12 disciple. Diretso po tayo, verse 17. Nasusundan niyo po ako? So verse 17, nagturo at nagpagaling si Jesus. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming tao buhat sa Judea, Jerusalem at mga bayan sa baybaying dagat ng Tero at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling sila ni Jesus, pati rin ang mga pinapahirapan ng masamang espiritu. Sinikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya na nagpapagaling. So ito po yung nakita natin na dito gumagaling ang mga taong may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan. Katulad ng isang babaeng dinudugo na ang kanyang desire, mahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling na. Dahil may faith itong babaeng itong nabanggit, doon mismo sa oras na gumaling po siya. At katulad ng mga naandito, sinikap nilang makalapit, makahawak man lamang sa kanya, at doon po sila mga gumaling. Okay, verse 20, pinagpala ang kahabag-habag. So titingnan po natin, sino ba ang mga pinagpala at sino ang mga kawawa. Okay, sabi dito 20, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusigin. Pinagpala kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. So ito po makita natin, ito yung mga, sabi dito, sino ang pinagpala? Sino po dyan ang gutom na ngayon? Taas ang kamay. Ayan. Kung may mga gutom na po, pinagpala kayo, sapagkat kayo'y bubusugin pagkatapos ng gawain. Praise God. At sabi dito, yan, pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Okay? Sabi dito naman sa sunod, pinagpala kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa.
Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, which is ang Panginoong Jesus. Mapala daw tayo na dahil sa pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo. Pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinararatangan kayo ng masama. So ito po yung nangyari dito sa mga apostol na talagang maging ang Panginoong Jesus kasi dumaan sa ganito. And then maging ito pong mga apostol nga, saglit lang po. Itong mga apostol dumana sila ng ganitong mga persecute. So mapalad ang mga taong dumadaan ng mga ganitong pagsubok dahil sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Amen. So magalak kayo sa verse 23. Magalak kayo at lumuksa sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang gantimpala sa langit. So yung mga pinipersecute nung ikaw ay lumapit sa Panginoon, yung mga kaibigan mo dati, tinatawanan ka, iniinsulto o nagpe-praise the Lord ka na, na ngayon, bakit may Biblia ka na, baka lumampas ka na sa langit, mga ganon ba yung mga mga pagpe-persecute na kung ano-ano mga pinaparatang. Ito po ang sabi dito, magalak daw po tayo kapag tayo ay ganito, sabi dito, kinapuputan kayo, pinagtatabuyan, nilalait ng mga tao at pinararatangan ng masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyayari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya dito natin naintindihan na kapag may mga ganong tao gumagawa sa atin ng mga ganon, i-ignorin lang kasi yun pasalamat dahil gantimpala ang kapalit noon sa langit. Huwag tayong gaganti sa masama, sa anumang gumagawa sa atin ng masama, para makredit natin po itong sinasabi dito na ang Diyos po ang magagantimpala sa atin sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. So iyan po ngayon, diretso tayo, ang pag-ibig sa kaaway. Ayan, sino ang may mga kaaway? Ang kaaway ay iniibig. Pakinggan po natin dito verse 27. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, sa Panginoong Jesus po, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nag-aapi sa inyo. Sapagkat kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag ikaw inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo iyon sa kapwa. Igawin ninyo sa kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So tinuturuan tayo ng Panginoon po dito ng pagmamalsa kasi sa kaaway. Sa bawat kasing ginagawa nating mabuti sa ating kapwa, and then yung ginagawa natin ng mabuti, ito man hindi makabalik ng mabuti o masama man ang ginagawa nito, ang Diyos po ang nagbibigay o nagre-reward sa atin. Siya po ang nagagantimpala. Kaya nga tinuturuan tayo na ito bagang ang kakapakumbabaan, kasi ang gusto ng Diyos po sa atin dito, yung mangyari sa atin, ibig kong sabihin, maranasan natin yung mga pagpapala ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, napakahirap kaaway, mahalin, mahirap, diba? Pero dahil yun ang gusto ng Panginoon, dahil ayaw ng Panginoon na mabahira ng ating puso ng galit at puot, kaya tinuturuan tayo, pilitin natin na mahalin ang ating kaaway, kasi ang Diyos po ang gagantimpala. At kapag ganun ang ginagawa natin, katulad ng sabi dito,
Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa iyo. So kailangan kapag ito pong gumagawa tayo sa kapwa nating mabuti, gumagawa tayo ng mga bagay na magaganda, so doon po sa ginagawa natin ng ganun, masaya sila. So same thing sa atin, dapat ganun din ang gawin natin. Kasi kung masakit sa kapwa, ang bagay, kumbaga masakit sa iyo na ikaw ay siraan, na ikaw ay murahin, ikaw kung ano-anong gawin sa yung mga paratang, masakit sa iyo, wag mong gawin sa kapwa. Kasi pinaunawa din po sa atin ng Panginoon, ano man ang ginagawa natin sa kaliit-liitan ng tao o sa anumang sa tao, ginagawa po natin yun sa Diyos. At ang Diyos ang nagre-reward sa atin. Kaya ito po, tinuturoan tayo. Gawin natin ang sinasabi ng Lord. Bakit ganito? Kasi gusto ng Lord na ma-reward tayo at maranasan natin ang kapayapaan, na andun yung kagalakan na talagang hindi kayang mapantayan ng anumang bagay. So yung pagsunod po natin sa command ng Diyos, doon natin nararanasan ang totoong kaligayahan. Amen? So 32. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano ang pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din, sana mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawin ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila at nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya ay mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang nasa langit. So napakaganda po ito, So yung mga nag-utang na, wag na daw pabayarin, Ayan. So anyway, so ito po, ito mga turo ito ng Panginoon sa atin. Kinakausap tayo ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, sa mga bagay na ito, hilingin natin sa Diyos, Lord, turuan tayo talaga ng lahat ng mga sinasabi dito, magawa natin. At I know na kalooban ng Diyos na masunod natin ang kalooban niya, kaya siya po ang tutulong nito sa atin na gawin ang mga bagay na ito. Amen? So ayan, so balik-balikan po natin ito, napakaganda itong part na to, sa pag-ibig sa kaaway. Kasi dito lagi natatrapo tayo kapag may galit sa atin, lalong kumbaga ang hirap ko talaga pag may alam mong galit sa iyo ang tao. Minsan ang hirap mahalin ang kapwa kapag gumagawa ng masama sa iyo. Pero kung mas pipiliin po natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, kapag sinunod natin ang Diyos, doon natin ito talagang doon tayo i-reward ng Diyos. At ang sarap po kapag ang Diyos ang nagre-reward sa ating buhay. Ngayon ito na tayo sa paghatol sa kapwa. Ang paghatol sa kapwa. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagawa ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tinanong sila ni Jesus sa patalinhaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag na kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganon. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturuan turuang lubos ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Totoo po ito, ngayon talagang yung pag-aaral natin dati, mga kumbaga, yung ibig kong sabihin, katulad po sa amin na dati, yun lang parang nagbabasa,
Yun, natuturuan kami, pero wala pa rin, mas nakakahigit pa rin yung nagturo sa amin kaysa sa amin. Ang tinutukoy po kasi dito, ang Panginoong Hesus, mas higit siya sa lahat ng kanyang tinuturuan. Sabi dito, walang alagad na nakakahigit sa guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad sa kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang truso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trusong nasa iyong mata? Magpagpakunwari, alisin mo muna ang truso ng iyong mata nang makakita ka ng mabuti, sa gayon maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So ito po yung tinuturo sa atin. Kaya nga tayo tinuturuan ng sa pamagitan ng salita ng Diyos, na sundin po natin ng buong puso yung turo sa atin ng Panginoon, upang wag tayong mapulaan, or pag tayo may kinurek na ating kaibigan o kasamahan, hindi tayo babalikan ng, ikaw nga din gumagawa ng ganyan, di ba? So ibig sabihin, tayong lahat, kaya tayo sinasabihan ng ganito, dahil ang gusto ng Diyos sa atin, tayong lahat ay makaakay na walang, I'm sorry po, nalaglag ang aking saglit lamang, sorry po. Ganito lagi ang aking ang aking, hold on, pasensya na talaga kayo, hold on lang. Ayan, okay, balik. May konting patalastas kanina nang nalaglag po itong ating camera. Sana wag nang malaglag hanggang matapos ang aking pag-share. Okay, so, yun na nga po na yun, tinuturoan tayo ng Panginoon na wag tayong humusga. Ibig sabihin kasi dito, ayusin muna talaga natin ang ating mga sarili, upang kung tayo po ay nagtutuwid or nag-a-advise sa ating kakilala, hindi po tayo mapulaan, masabi na ikaw nga din gumagawa ng ganyan. So lahat tayo bilang mga anak ng Diyos, tinawag tayo para mag-akay, tayo tinuturuan ng bagay na ganito, na kailangan sumunod tayo sa Diyos upang hindi tayo mapulaan, upang sa ganon makakaakay po tayo ng ating kapwa. Amen. So ayan, saan na ako? Yan po, sabi kasi dito, mapagkunyari, alisin mo muna ang truso ng iyong truso sa iyong mata nang makakita kang mabuti, sa gayon maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. So ito po, mag-ano daw po muna, ayusin muna natin ang ating sarili, and then para tayo makaakay ng ating kapwa. So iyon po. Verse 43, sa bunga makikilala ang puno. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matinik na halaman, o ang ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso na pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So dito klarado na talagang hindi maitatago. Unang-una, kung ano kasi ang laman ng puso ng tao, talagang yun ang laging bukang bibig. Makikita tayo sa iba't ibang uri ng tao. Kapag ang bukang bibig yan, na laging ganyan na lang, laging expression, laging na lang sa bibig. So, ibig sabihin, yun ang laman ng kanyang puso. Kaya nga makita po natin, ng mga naging Kristiyano tayo, ay laging mababanggit natin, ay Lord, praise the Lord, salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon, napakabuti na Diyos. Kasi yun ang laman ng ating puso, laging lumalabas sang nguso. Pero naman, kung mga marurumi ang puso, lahat ng mga pagmumura, lahat ng kainitan ng ulo, galit, puot, yan po ang nagiging expression ng bibig ng tao. So doon pa lamang ma-identify natin sa tao ano ang nilalaman ng puso ng taong ito. Dahil kung ano ang lumalabas sa bibig, yun po ang laman ng puso.
Kaya ingatan natin, tayo mga Kristiyano, alam natin kapag ang mga Kristiyano patuloy lumalabas sa bibig ng mga marurumi o anumang mga bagay, na mga pabirong, mga hindi nararapat, o mga bagay na pananalita, na yun na lang, laging bukang bibig. Yun po ang kanyang laman ng puso. Kapag ang lumalabas sa kabibig ng tao, puro na lamang mga pag-worry, puro na lamang mga negatives, puro na lang lahat na lang kabalisahan, bukang bibig, ibig sabihin yung taong iyon po ay walang pananampalataya, ano? Kapag puro, ibig sabihin yung tao na yun laging balisa, laging yun po ang lalabas sa kanyang bibig, puro negative. Pero ang mga anak ng Diyos, sinuruan tayo, dahil makikita po, hindi ito maitatago, hindi mo ito ma-fake, hindi mo makukontrol ang pagsasalita mo, may makikita at makikita talaga po kung anong klase kang puno. Ibig sabihin, anong klase kang tao, kung ano, dyan makikilala sa pamamagitan ng pananalita. Kapag ang tao puro masama ang lumalabas sa bibig, ang kanyang puso po ay masama. Kapag ang tao puro kabutihan ang lumalabas sa kanyang bibig, ang puso na yan ay malinis. So ibig sabihin, yan po ang basihan sa atin dito sa pagbabasa po natin. Kaya pakinggan ninyo ang mga nakakahalubilo ninyo, mga nakakasama ninyo. Ano ba ang mga lumalabas sa kanyang bibig? So kung ano ang lumalabas sa bibig, yun po ang nag-uumapaw sa kanyang puso. Okay, so verse 26, ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. This is one of my favorite po, dahil talagang dito napakaganda, at pakinggan po ninyong lahat, sa ating lahat, na talagang mga ganitong part, talagang wag nating sayangin na ito ay hindi mapakinggan, kasi napakalaking pakinabang, yes. Napakalaking pakinabang po nito sa atin, sa mga nakikinig ng sinasabing ito. Pakinggan nyo po 46. Ang dalawang uri ng tao. So dalawang uri ng tao ang pag-uusapan po natin dito. Sabi po sa verse 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang aking sinasabi? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito. So pakinggan po natin, ito pagsusuri ito sa mga sarili natin, sarili natin. Huwag nating tingnan ang katabi, huwag natin ang tingnan ang sinuman, kundi suruin natin ang sinasabi dito. Dalawang tao ito. Yung taong lumalapit sa Panginoon at tumatawag ng Panginoon, Panginoon, nakikinig ng salita pero hindi naman nagsasagawa ng mga ito. Ibig sabihin, naandyan, nakikinig ng preaching, naandyan, nagsisimba, pero lahat ng naririnig mula sa aming nagtuturo o mula sa salita ng Diyos, napapakinggan naman, hindi ito ginagawa. So, iyan yung unang klaseng tao. Ano po? So, ayan, dalawang klase. Nasa church, nakinig ng Word of God, pero hindi sinasagawa ang kanyang napapakinggan. So, yun ang unang tao. Hallelujah. Hallelujah. Alam nyo po, saglit ulit. Sunod-sunod po ang patalastas natin. Naging nalalaglag itong camera. Kasi ang bigat ng phone ko, at I think itong handle na to, medyo hindi nadikit masyado sa salamin ng sasakyan. So anyway, tuloy-tuloy tayo nito. Okay, dalawang klaseng tao. Isang taong nakikinig, tumatawag sa Panginoon ng Panginoon. At sabi dito, pero hindi naman isinasagawa ang kanyang napapakinggan. Okay? Ulitin kong muli kasi po, sabi ko sa inyo, kung sino ang gustong matanggapin ang tungkol ditong kapakinabangan mula sa salita ng Diyos, makinig. Okay? 46, ulitin ko. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung anong katulad ng taong lumalapit sa akin na nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang humuhukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon bato. Okay? So ito po yung tao daw na lumalapit sa Panginoon, nakikinig at isinasagawa ito. Ang katulad daw ng taong ito ay nagtayo ng bahay na ang pundasyon
ay, sabi dito, ang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato. So, ibig sabihin, very solid. Ano po? Katulad ng mga buildings or let's say for example, yan pong mga condominium, malalim ang dinidig. Napakalalim po ng pundasyon ng mga matataas na condominium kasi pag dumating man kung may lindol, hindi po yan basta-basta nagigiba. So ito po halimbawa ito sa isang taong lumapit sa Panginoon. Sabi dito, basta pakinggan niyo pong muli. Sabi dito, ang taong, sasabihin ko sa inyo kung ano katulad ang taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. So, napakalinaw po yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa ng kanilang napapakinggan, ito po ay may hatulad sa isang bahay na naghukay ng napakalalim at itinayo sa pundasyon ng bato ang kanyang bahay. Okay? Ang ipang sabi dito, matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit, ito na po yung isang tao na hindi nakikinig, o ibig sabihin, nakikinig, pero hindi isinasagawa ang kanyang napapakinggan, ito po ang taong iyon. Ngunit, ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. So, yan po yung mga taong hindi malalim ang pundasyon sa salita ng Diyos. Sana wag itong malaglag. Hold on. Konting-konti na lang. 5 minutes more. So, yan yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi isinagawa ang kanilang napakinggan. Ito ay isa itong bahay na walang pundasyon. Dumating ang mga pagsubok, katulad ng nabanggit po dito, dumating ang baha, bumugso ang tubig sa bahay na yun, kaagad itong bumagsak at lubosang nawasak. Ito po yung mga tao nga, na kaunting problema, lupay-pay na at bagsak na dahil hindi nila isinabuhay ang pinakinggan o hindi nila isinabuhay ang kanilang napakinggang salita ng Diyos, kaya madali silang pinanghihinaan ng loob. Pero itong taong nakinig at isinabuhay ang salita ng Diyos, dumating ang anumang pagbayo ng pagsubok, kaliwat kanan man ang pagsubok, nananatili itong nakatayo. At kapag lumipas na yung mga pagsubok, doon na siya nagiging matatag at nagiging matagumpay. So kaya nga po, ito tinuturo sa atin, habang nakikinig, nagsishare ng Word of God, makinig ng salita ng Diyos upang ang inyong pundasyon ay maging matatag sa salita ng Diyos. Anuman ang pagsubok na dumating, magiging matatag kayo. Pero yung mga taong naandyan sa church, nakaupo hanggang umuwi, hindi naman naintindihan o isinabuhay yung kanilang napakinggan. Kaya pagdating ng mga pagsubok, ang maririnig mo sa kanilang bibig, puro mga negatibo, puro mga alalahanin, puro mga pangambahala, puro na lang wala ng pag-asa. Pero ang taong sinasabuhay ang kanilang napapakinggan, dumating ang pagsubok, ang sasabihin niyan, purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos, aawitan ang Diyos, kasi alam nila na yung pagsubok na yun is just a testing upang sila ay parang gintong padaanin sa apoy upang lalo silang kuminang
At habang pinapadaan sa pagsubok ang isang Kristiyano, lalo siyang nagiging matatag. At kapag nakalampasan niya na ang pagsubok, siya po ay naangat ang kanyang level ng pananampalataya at siya na ngayon ang makakapag-akay, makakapag-advise doon sa mga taong mga pinanghihinaan. So ibig sabihin po, napakahalaga na pinapakinggan natin at isinasaboy ang salita ng Diyos, dahil dumating man ang bagyo ng buhay o anumang klaseng unos, nananatili kang nakatayo, hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kakayahan, kundi dahil ang salita ng Diyos, ang kapag pundasyon ng tao ang salita ng Diyos, hindi ito magigiba, dahil ang salita ng Diyos ay mananatili. Mawawala ang lahat ng bagay, maglalaho ang lahat ng bagay, subalit ang salita ng Diyos ang mananatili. Kaya po dito, ito palang pakinggan ninyo ang chapter 46, yung mga maraming mga pagsubok o anumang mga pinagdadaanan. Naku po, make sure na ang pundasyon mo ay malalim sa salita ng Diyos. Kasi dumaan anumang pagsubok, hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok, dahil ang pundasyon mo ay nandito sa salita ng Diyos na kailanman ay hindi ito po matitinag. Amen? So dyan, makikita natin sa mga Kristiyano, sino na ang malalim, sino na, kasi doon pinakita sa pananalita pa lamang, makikita kung alaman ng puso. Ito ba'y nagtatrust, nagtitiwala ba ito sa Diyos? O puro na lang alalahanin at mga negatibo ang lumalabas sa bibig? So doon natin makikilala ang isang taong lumalalim o malalim na sa salita ng Diyos. Makikita natin ito sa kanilang gawa at sa kanilang mga pananalita. So again, makinig at yung napapakinggan isagawa. Ano isagawa? Ang pundasyon dapat malalim. Katulad ng nakabanggit po dito, dat ang pundasyon natin ay naandoon sa matatag na pundasyon na salita ng Diyos. Amen po rin ang Diyos. Hallelujah, salamat, nakaraos po tayo ngayon kahit ilang bisis itong nalaglag kamerang ito. Pero ganun pa man, natapos natin ang chapter 6. God bless everyone. At again, basahin, continuous magbasa, chapter 7, 18, and dire-diretso. And then sa Sunday muli, kita-kita tayong muli sa ganitong sa ganitong paraan. Amen? So let's pray. Purihin ang Diyos. Lord, we thank you so much sa mga paalala mo po sa amin, Holy Spirit. Maraming salamat po sa mga pagtuturo mo sa amin, sa pag-ibig nyo sa amin. Pinupuri ka namin, Amang Banal, sa lahat ng ito, sa mga salita mo. Salamat sa Panginoong Jesus. Salamat sa salitang itong buhay sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So God bless everyone. Bye-bye. God bless.